Okay, malipayong adlaw sa tanan nato makigalan og mga kaigsuonan nga nagasunod nining atong tulumanon dinhi sa Hope Channel TV 25 Cebu sa atong programa Lesson Review. Dalaygon kayong Ginoo siyang gihatag nga higayon. Anya kauban ako karon si Brother Jed alang sa atong mga importante kay items nga atong pagahisgutan karong adlaw. Mayong adlaw diha, Brother Jed. May adlaw, Pastor. Okay, sa di pa ito matusunahan natong iduko atong muulos pag-ampo, Brother Jed. Mag-ampo ta? Among langit noon, balaan Diyos na kasi moang ginarian sa langit. Dako kay mong kalipay sa paghatag na sad namo og dugang kalipay, dugang kinabuhi hanton ini matakna. O Diyos, among gidapit imuhang balang espiritu, nga mo'y magagiya ka na mo samtang kami magatuki sa mga importante nga mga leksyon sa kinabuhi nga imong gihatag ka na mo. Hinaot mo tayo ng Diyos nga may pati kani sa mga tagsa-tagsa kasing-kasing unahuna aron Ginoo samtang kami pabot sa imong ikaduhang pag-anhi mahimo kining usa ka giya ka na mo sa mga pagkinabuhi dining kalibutan na. Kasalua kami, di kami napakyas kanimo sa pulong sa hunahuna ug sa buhat. Sa ngalan ni Hesus among personal manluluwas. Amen. Okay. Okay, atong suhitong paghisgutan karon lesson 5 alang sa Hulyo 25 ngadto 31 nga naguluhan kay Brother Jed, Exiles as Missionaries. Exiles, Pastor. All right. So, niini atong bersikulo suluhon makita nato sa Daniel 7:14 usa kini ka statement may tungod sa pag-witness niining usa sa mga exile nga mao si Daniel ngadto sa ilang buhi nga Dios taliwala sa hidden nga country nga ilang gipuyan. So, Brother Jed, unsa may imong mga lessons, what lessons can you draw out from this subtopic? Mga nindot kay atong leksyon karon mga kaigalan o kaigsunan no kay bisan tuod gipakita sa Daniel nga mga libro nga bisan tuod pastor kita wala ta sa tuang kagalingon nga lugar. Wala ta sa tuang kagalingon nga baluarte pero makahimo dahil gihapon ta sa pagminsahe sa pagmisyonaryo labi na ang atong pagmisyonaryo bahin sa Ginoo. No? Sa ato padunay katuyuan sa Ginoo nga itugot niya nga exile kaso sa kalugar tingali unexpected sa imong tuyo didto pero ang Ginoo naa day purpose nimo nga kanang matag dapit nga asa ka ibutang naa day purpose ang Ginoo. Mao jud pastor, nay mga panahon nga malibog ta nganong naabot aning lugar. Pero say maguol ta nganong naabot aning lugar. Pero di ay ang Ginoo naay purpose, naay kabahin ka siyang plano nga sa pagmensahe ay ngadto sa pagduso, sa pagpenetrate sa mga mensahe niya ngadto sa mga tawhan nga wa pa gyud nakailan niya pastor. Oh. So usas mga example mo ni kang Daniel no. From it we can learn lessons on how the Lord was able to use some of His people to witness to those who were involved in spiritual darkness. So na day spirituhanong kangit-ngit pastor. Usas mga spirituhan kining wa ta kibawon sa tong buhaton. Abot sa kalugar nga wa ta kibawon sa tong buhaton. Pero di ay ang Ginoo naa di ay magpahalo na. Gipahalo na di ka dito kay naay gustong ipabuhat ang Ginoo nimo nga ang kanang mga katawhan nimo nga bisag di na nimo kaila makaila sa Ginoo. Mahimo ka panalangin nila. Panalangin nila. So, gitawag niya, it happens by reason. It happens by reason, Pastor. Sakto yun na. Nga gitugot sa Ginoo nga kinsa gyud ganahan nimo nga mag-exile ka. So niini ato pagtuon ato matun-an nga niini mga exile sa ilang kinabuhi. Ingon din the exemplary personal character of Daniel makes him a favorite Bible personality for many. Imagine he is one of only a handful of men in the Bible about whom God says nothing negative. Wait tao. Sakto, Pastor. Kisa may mga tao gisgutan sa Biblia nga mga hari, kita kag mga prophets, pero naay mga negatibo. Naagyod. Oh, Na, Pastor. just like ni Moses. May negative si Moses. Papadlong kito sa Moses usahay. Oh. Alright. Ni Elijah, maay man to si Elijah. Pero napanay panahon na ninalaw. Oh. Naagyod. Naagi hapoy mga panahon. So, si imo makita Daniel, kinis Daniel lahi. Ha? O doon na may mo paparihan ni Daniel imo makita sama nila ni Joseph, wa may negative, no? Sama ni Esther, ni Mardokai,
imo makita. Pero makita nga taliwala ni ining mga pundok sa mga gitawag nato mga missionaries, milabaw gyud siya in terms sa intellect, abilidad sa teacher, unya tingali sa paghidaron o Og sayang kaisog po, pastor. ha? Sayang kaisog sa pagmensahe sa Ginoo. Wa si kahadlok labi na sa iyang mga kauban pod, no? Kato iyang mga kahigalaan. Oo. Sa pagbarog gyud sa pag mensahe sa kabahin sa Ginoo. Imagine na to, pastor ba, no nga? Oo. Magto ta usa ka lugar, no? Wa ta kaila. Unya anang lugar wa ta kay ba nga unsa ilang ipangtuhuan. Ngay mga lugar nga nagtuo sila nga ang kahoy mo'y nakahatag nila og panalangin. Oo. Nay panahon nga ang kabaw mo'y Ginoo nila. Muna usay ang kabaw lang anang sudara maglakaw-lakaw lang di na unsaon. Sama sa India. Oh, sama na mga anana pastor. Pero maka-imagine ka unsaon man ako pag mensahe ani mga tawhana. Pero og naal Dili sila ma-open. dili sila ma-offend. Oo. Pero wagi makakuan sa gahom sa Ginoo, pastor. Wagi maka mysterious gyud ang gahom sa Ginoo. Tingali ang Ginoo maghimo tingali circumstansya para ma-reveal iyang gahom kay Kana- kini ila circumstansya man hitabo. Mao jud. Oo. Hinoon pormiro ato gawa sa pagkaon kadto hitabo nila Shadrach Mesach. Di man to sayon, no? Makita nga pinaagi na ato circumstansya na padayag ang Ginoo. So niini sa ato pagtuon karon sa Sunday, Brother Jen, nga the exile, no? The exile. Oo. Naingon din nga in Isaiah 39, 5-7, verses 5-7, gihimo din nga unsay kalabutan ani sa Daniel 1 and 2. How are these verses related? Usa may giingon din Isaiah, si Isaiah nahisgot kini may tungod sa mahitabo. Oo. Mahitabo sa. Oo. Mahitabo sa katawhan sa Ginoo. Oo. Mao gina, pastor. Kanang nay mga panahon, pastor, no, nga nahibalo man ta nga ang Israelites aning panahon na captive, nadakpan sa Babylonia. Mm. Pero siguro sa kapait wata kay baw giunsa sila pagbunog sa mga Babylonia. Pero ngadto ingon nga mga captives, pastor, ni-exile gihapon kining mga si Daniel og iyang mga katawhan, iyang mga amigo. Nagpasabot lang nga dili di ay limitahan nato ang atong pagtuo diha lamang sa tuang syudad o diha lamang sa tuang baluarte. Ug naay panahon nga gipanamastamasan ka or naay panahon nga gibinuangan ka or niadto ka ng usa ka lugaran nga way nahigugman nimo. Ang gipangayo ra gyud sa Ginoo ang imuhang kusganon sa imong pagtuo. No, nindot kay diri ang gi depict sa Daniel, pastor. The book of Daniel is more than a treasure of messages from God. The reader meets some of the challenges facing Hebrews living in a foreign country that gave no support for their loyalty to the God of Israel. It also paints a beautiful picture of men who learned to live out their commitment to truth in the absence of the temple, the priesthood, and sacrifices. Imagine na. So ano to, pastor, naanad sila sa pagsimba sa Ginoo nga tunay templo, maghalad og mga sacrifices. Pero sa dihang naagto na sa usa ka pagano nga mga lugar, wa naman sila serbisyo pero ang gipangay sa Ginoo unsa daw? Ang imuhang commitment ngadto sa kamatuoran. Imuhang commitment sa pag-share ngadto sa imong pagtuo ngadto sa mga katawhan nga wala pa nakaila kaniya. O ato tingali may pahimutang ang mapananglitan para sama mo adto ta sa laing dapit, sama pananglitan sa mga dapit sa Saudi Arabia nga watay simbahan. Usa ka imong himuon nga ma-preserve ang imong mga practices, ang imong mga religious rituals sa panahon sa taas nga katuigon nga tuwa ka dito magpuyo. Nay mga panahon, pastor, no, nga kanang maglisod pug kag ako mismo, pastor, na nabati na nako, no, kay nakaswaya sad ko anang usa ka lugar o usa ka sitwasyon nga makayon jud mutuo pa baga sa Ginoo. Pero, pastor, matud pa ni Daniel og sa atong leksyon og ipakita lang gyud nato, pastor. Nagyo koy usa ka amigo, no? Pastor, experience sa gini nako.
ako dili magyud ko mo kaon og kanang mga kanang baboy pastor, di magyud ta mo kaon na ano. Pero sa akong pagpakita sa akong kamaayo niya, ako siyang gihigala og maayo. Sa dihang mga ni pastor, siya mo'y mangitag pagkaon para nako. Siya may mga tanag unsa ni miss, unsa ni. Pag sa dihang makibalo na siya nga unsa itong mga pagkaon na, iya di kong sultian nga. Jed, kini siya, di pwede nimo makaon kini rin pwede makaon nimo. Pero katong akong higala, pastor, grabe ka sutil, grabe ka bugoy. Pero sa akong pagpakita lang siguro to sa akong pagkahigala niya ba, no? Wa na ko siya panamastamasi, wa na po na ko siya bugal-bugali. Gihigala ra gyud na siya, pastor. Nahitabong ni respeto siya sa kuang gituan. Siguro, pastor, ana siguro nga way nga pwede na to mapakita sa mga katawhan o dito ta ng mga lugar, mga saka na mga Afghanistan. Siguro, no? Ipakita na to sa mga katawhan nga naay kalahian atong pagkinabuhi sa ilaha. Sa ato pa, despite sa atong cultural differences, pakita nato gihapon nato ang respect. Kana. Without compromising on confirming sa ilang buhat, tali nato. Tinuod yun na, pastor, no? Bisan to, tuan na ka dito, paningkamutan niya po nato, nga unsay gisulti sa Ginoo, nga unsa to pagtuman siya, ato gyapong tumanon, pastor. Dili hindrance ang tuwa ka sa laing nga nasod o tuwa ka aning lugar, dili hindrance. Kay wala may ang pagbinsahi sa Ginoo ngadto sa mga tawhan, wala gani niya limitahi katong diri pa siya. Nya kita hinuon nga usay ma-judgmental ta, pastor, nga ngano gutang walihan na nako sa diri nga di magini sila mo tuog Ginoo. Ana, pastor. So dili na to limitahan ang ato ang kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga atong giila nga wa sila kaila Ginoo. Mo nagiingon diha iwali ang pulong, may kahigayunan ko o wala. Kanati ang bot pasabot nga walay kahigayunan, pinaagi sa imong lifestyle. Imong lifestyle. Exactly, Kato pastor. imong ipakita nga pag-respect nila, mautoy nakahimo og kanana ang nakapa-attract sa iyang kinabuhi sa pagrespetar nimo. Kana mo gipanultihon, Brother Jed, nag-ingon na kung gusto ko na kang respetahan, respetahi ang imong kagalingon. Oo. Sa ato pa, kung kamao ka mo respect sa imong kagalingon, mo respetar ka sa tao. Og sila mubalos ni mo respetan. Lahi man nimo ingon ka nga, respetahi ba ako, ha? Sayop na siya. Kung dili himuhi nimo nga angayan ka respetahan pinagis pag respetar ngadto nila. Mga pastor. Sakto yun. So, doon ay manghitabos kinabuhi nga doon ay eksperyensya sa usa ka batan-ong gibautismohan nako sa Masbate nga human sa bautismo namo mingon siya nga mo larga ko karon. Gibautismohan man akong Domingo. Kay wala namo na bautismo pagka Sabado kay nagabihan mi sa among meeting. Miduol siya nako nga molarga namo ko ugma, pabautismo unta ko niya. Di na lang sa sunod na nako balik bautismo. Niya mga 16 years old. Ako ging napili mo bautismo ugma. So ugma gibautismohan siya, gikan sa dagat, dahil gikuha namo iyang bag pag-ilis, gihatod nako siya sa pump boat na may pump boat gikan sa Dimasalang agi sa Bulan Pingos Pasay mga 13 hours. Akong nadunggan sigo kini batao og gini paglaom. Nagdagos Bible niya, sakit akong dughan, nagpray ko niya nga kuan gyud, don't compromise your faith. Stand firm. Hinumdum is panahon sa pagkinahanglan dunay Dios. Asang pinakalisod yung panahon, may pinakaduol ang Ginoo na animo. So, humana mo nag-ampo, misaad siya, hilak, lakaw. Ang akong hibawan nga, dito sa dapit manggod kay siya ragoy Adventista, unya as a domestic helper, unsa kay mahitabo. Pero after 2 years, nabalik siya. Pagbalik niya, miuli sa ila, kuyog ang iyang igsuon, nga dito sa Manila, na Adventista. Unya, mibalik sila kay ilang gibaybulo studyhan ang ilang inahan. Ug na Adventista ang iyang parents. Nga ako ba, unsa ka strong sa conviction sa bata? Imagine, 16 years old nga babae, uya, kasagaran sa ato din mga batanon, nga mga anak sa mga tumutuog igsuon, abot dito sa, wala na may ginikanan, mawa man. Kaya pasalamat ko nga, kung sa diha nga, imong i-preserve imong pagtuo, mahimo kang panlangin. O sa among interview niya,
nganong nahitabo nga na Adventista siya kay pag abot dito nangita siya sa simbahan. Hmm. Nagpatabang siya siyang amo. Siya dili man ni pwede. Unya palutuon siya baboy o mga dili siya muluto. Ano gikuha gani iti ka? Pero nadugay na kay ang bata buutan man, nakasabot ang amo nga ato ni respetahan ang bata. Unya naghangyo siya nga pwede ba siya nga di lang yun siya mo trabaho sa Sabado, mo adto lang yun siya kuan kun dili mo hawa siya. Hmm. Sa dekla na buhi. Pero mayroon lahi ang reaksyon sa amo. Pero nadugay nagasabot ang amo nga aluoy man taan ni nato ato ni pangita ang simbahan. So nakakita silang simbahan gihatod nila ang bata. O ang bata kanunay nag-adto dito. Unya every Sabat iyang gikontak iyang igsuon ug iyang gida nga do simbahan. Naghangyo pagud siya sa agawon siya igsuon nga ikuyog niya ang igsuon. Misukot hangtod nga iyang igsuon na bautismuhan. Ang ako ba nga kana klase sa conviction ba? Kung naa di ana nimo o nakita sa Ginoo direction siya buhi, ang Ginoo nag-andam og dapit nga diin asa kaniya gamiton. Dili limit pastor no ang unsay mo ang nakabot kinabuhi no. Ma-helper ka man, ma-engineer, ma-scientist, ma-kargador, sa pa mga maboy lang ka, ma-driver. Dili di ay siya limit pastor nga labandira raman ko, dili ko kaminsay way motuon ako wata kay balod nga ang kana di mong gilabhan kanang amo nga imong labada nagkinahanglan din na og kahayag nga sa imong pagkinabuhi, sa imong pagsulti nga naay Ginoo, nahayagan rin siya og nahimo siyang nakonbikto sa iyang pagtuog mo alagad sa Ginoo. Dili day siya limit pastor suma sa imong gi-experience. Kaya kung nakita nimo nga agawon busy kayo, di masakpan sa atong mga evangelist. Gibutang siya diya sa balay. Muna siya. Para nga pinaagi niya access ang Ginoo. Ninot kay no kadong usay na siguro panahon pastor nga kaning kini si Daniel og ihang mga kauban naguol. Nganong gitugot mo ni sa Ginoo. Pero di ay nagiday dakong purpose ang Ginoo. Sama sa storya ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Usa ni mga paborito nako nga sa Ginoo pastor no? If namoy Bible mga kahigalaan, mga televiewers, abriha inyo ang Biblia sa Daniel 3 sugod ta sa bersikulo 8 hangtod sa 18. Nindot kini nga sugilanon akong basahon ni siya. This is about Daniel's friends disobeying the king. Kinsa ni nga king si King Nebuchadnezzar pastor. Therefore at that time certain Chaldeans came forward and accused the Jews. They spoke and said to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You, O king, have made a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with all kinds of music shall fall down and worship the gold image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace. Imagine. Pastor, ug ako siguro ni panahon na mubahag yun siguro akong ikog pastor. Kay kabaluman gyud ta nga kini si King Nebuchadnezzar lain po ni siya masuko, labi nag i-disobey iyang decree. Pero verse 12 mga televiewers, there are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not paid due regard to you. They do not serve your gods or worship the gold image which you have set up. Kabalo man to sa sugilanan pastor nga kini sinibukan ni sa nagpahimo sa dako kayo nga statua og matod pa siyang decree. Inigtugtog ani mga trumpita, mga tulunggon, dapat ang tanang tao o ato lang ikuan atong paralel karon tanang tao sa Cebu City muyukbo. Siguro ang katas-on sa imahe pila siguro katas sa Crown Regency. Sa dihang mutugtog na ang mga tulunggon, tanang tao sa Cebu City muyukbo. Karon sa tanang tao nga niyukbo, tulo ka buok ang wala muyukbo. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Now nindot kay sa verse 13 no. Then Nebuchadnezzar, enraged, sukuan niya, and fury, gave the command to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. So they brought these men before the king. Verse 14,
Nebuchadnezzar spoke, saying to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? Munta na siya. Oo. Kay kini si kabalo mo tapos nga si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tungod silang ka-bright, no? Ano gito na bright sila, pastor? Tungod sa sila nangaya sila sa kalanon nga Sa pagkaon sa nila. pagkaon nga angay lang gipangayo, prutas, mga grains, mga nuts, mga vegetables sa nahimo silang manggialamon o gihatagan sila dako nga posisyon dinha sa ginharian ni Nebuchadnezzar. Oo. Suko kayo si Nebuchadnezzar. Verse 15. Now if you are ready at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, and psaltery in symphony with kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, good. Maayo. Gitagaan sa second chance ni Nebuchadnezzar. Mini si Nebuchadnezzar dili gid dayon anak kadautan, pastor. No? Ginihatag sa chance. Maayo. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. Imagine na pastor, piting dakuha na niya nagdilaab nga hudnuhan. Nara ang pinaka-paborito na ko nga part, pastor. 16. Napaday, pastor, sa. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? Kinsa man na inyong Ginoo nga may magaluwas kan. Challenge, ha? Oh, challenge niya. Kinsa man na inyong Ginoo nga muluwas ninyo. Dara ang paborito, pastor. Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. And he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Every time ko makabasa ni pastor, madasig ko. Kay between life and death biyan eh. Sa to pa, even it will cost their lives, they will stand in favor with God. Exactly, pastor. Imagine. Kamu pastor, they could have chosen, pastor, nga, yukbo lang to, kuan ta hudnuhan, suta ng hudnuhan, pero they chose to what? To become a missionary, no? Sa ilang pagpangisog dito nga, limang kag, Senior Hari, og mo magani ng kasuha nga imuming ibuta nga to sa hudnuhan nga di mi muyok buan na himong kuan luwason mi sa Ginoo, kabalo ming luwason mi sa imong Ginoo. Limang ka na, pastor? 100% sure sila nga luwason sila sa Ginoo. Pero ang nakaninot, pastor Neza, og dili man mi luwason sa among Ginoo, dili gyapon mi muyok anang imuhang imahe og anak kanimong mga Dios. Ninot kay pastor, no? Sa side ni Nebuchadnezzar, that's an insult. Insulto kay pastor yun. Insulto yun. Hari ko siya. Hari siya. Tungod kay naamugod sila konsepto nga ang mga hari sila as gods man. Ingon nga Dios. Tungod kay kini nga mga hunahuna para sa mga Persian, nga maubito to bisas panahon ni Daniel nga kinahanglan simbahon sila sa ilang mga subjects. Sakto yun. So kini sila Nebuchadnezzar nakakupyaan ni sa ilang mga silingan ng mga dapit nga ingon nga Dios kay kadtong balarawan nagsimbolo man to niya. Kinahanglan mo simbla ingon nga Dios. Busa makita nga sa atong kapanahunan karon ba doon natin mga batanon nga sa atong pagpantrabaho, sa atong pag-eskwela, dinhi sa atong nasod, very compromising naman kayo kay naamay sa bado. Usay sa uban ng mga practices, okay ra nga mo conform ba ta or either mo compromise tungod kay makarason man ta. Sa dede-eta makakumpalitan panahon na Nebuchadnezzar, dede-eta kaampo sa Ginoo, dede-eta kasimba sa Ginoo kumpalitan karon ipalapas lang una nga musimba lang una taron. Kay para nga aning panahon na taas sa atong kinabuhi kuyog-kuyog nila, daghan pang atong minsahian. O karon panahon na niya mamatay hinuon ta dito sa kalayo. Diha ra kutob atong mensahe. Pwede kay takarason na, pastor. Maay man sab nga rason. May musad kayo. Murag may unod man sab. Pero sa tubangan sa Ginoo, kini mga tawhanan nakasabot sa ilang role. Ninot kay pastor, no? Og muna ilang irason sa uban nga mga batanon siguro niya.
I believe, Pastor, dili raman si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego ang nadakpan atong panahon na. Usagod to kanasod ang Jerusalem. Di ba? Na nadakpan. Subot pasabot. Naagi taga kauban nila ni Kuan, ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Nga ni yukbo pug apil. Siguro, usas mga kauban, huy, yukbo mo din ha. Uy, kay namatay mo. Pero tanawan sige, nabuhat nila ni Shadrach, ning tulo ka managhigala. Mas nawalihan na hinuo nila ang hari nga mooy tighimo og balaod sa nasod, no? Matod pa sa storya, suko kay hari, di ba? Matod pa na pastor, insulto kay na, suko kay hari. Pagka suko niya, iyang gipainit ang huduhan nga kapito. O gitambog nila dito si ang katong tulo si Shadrach, Meshach, Abednego. Og nahibalota sa storya mga televiewers, if naamoy mga Biblia din na ipadayon dito sa 19 hangtod sa 30, Daniel 3, nga wala sila nasunog, si Shadrach, Meshach, Abednego. Tulo sila. Pero pagtambog, dito nakita ng ikaupat nga persona nga mao ang Ginoo. Matod pa sa istorya, mismo si Nebukadnezar nakita siya sa kisa man ng ikaupat, mura man nag-anak sa Ginoo. Doon na nagoday si idea. Na siya idea, Pastor. No? Kaya nga naman, siguro sa iyang paglakaw-lakaw sa kuan, lakaw-lakaw matod pa sa sinuwat ni Mrs. White, nga sa iyang lakaw-lakaw siguro sa ginharian, makadungog siya mga storya kabahin sa Ginoo sa Israel hinon. No? So dito niya nakita nga, hala, mo siguro ni ang Ginoo, ang anak sa Ginoo nga giingon sa mga Israelinon. Sa ato pa makadraw tag lesson, Brother Jed, nga ang Ginoo dili mo himog milagro, mo gamit nimo kung dili ka mo barog. Sakto, Pastor. Sa ato pa daghan untag mahimo sa Ginoo nga milagro sa imong kinabuhi kung sa panahon sa mga instances nga naay mga crisis mo barog ka pabor niya. Mao, Pastor. No? Sa ato pa dili mahitabo kung dili ka mo barog. No? Sa ato pa di gyud mahitabo ang milagro, Pastor, og di ka ganahan magpagamit. kundi ka magpagamit sa Ginoo. So niining atong pagtuon, ito makita din nga kini pagka-exile. Nakita din nga unsa mo kunoy kalabutan niining relasyon niining duha ka mga bersikulo. Imo makita as a prophet. Ang trabaho sa prophet mo tawag nato nga usa niini mo ang foretelling, pag-predict. So si Isaias nagtagna nga daan nga ang mga Israelinhon mahimo silang ulipon didto sa Ehipto o didto sa Babylonia. Kay ani mo gihitabo nga sa unang panahon sa pagkabihag na nila ang Ginoo do na giandam nga didto sa mga nahabilin nga mga Hudiyo, do na sila propeta gitawag didto si Jeremiah. Didto naman sa exile do na gibutang didto si Ezekiel. Gibutang didto ingon nga prophet and priest didto sa kanang community sa mga Hudiyo. Apan ang Ginoo gawas ani nagbutang pag siya tao didto pag sa court of Babylon, ingon nga usa. Ingon nga propeta, dili lang ingon nga ambasador, kundi propeta pag yun gibutang mao si Daniel. Ato makita nimo nga kini di ang gisulat sa Daniel katumanan sa prediction nga gisgutan ni Isaiah. Ang kaninot, Pastor, no? Silang pag-missionaryo, silang pagpakita dito sa Babylonia, mismo si Haring Nabucodonosor, si King Nebuchadnezzar, nakumbinsi siya nga ang Ginoo dayaning Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, tinuod di ay. Tinuod. Nindot kayo mga kaigsunan, no? Og imong basahon dinhi sa Daniel 3 verse 26 hangtod sa 30. Si Nebuchadnezzar ni praise unsay Bisaya sa praise, Pastor. Ni daig pasidungog ni daig sa Ginoo. Sa Ginoo nila ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Liman ka na, Pastor, mismo ang hari na kumbinser nga ang ilang Ginoo nga gialagaran usa ka buhi nga Ginoo nga makaluwas nila. Direct yun ang mensahe giadto sa hari. Direct yun, Pastor. Imagine mo. So, din sa itong pagtuon na yun. Ang Daniel 8 to 13, doon ay pila ka mga versikulo na yun.
what do this text tells us about Daniel's character that made him the great missionary he was? Usa may nakaimong hunahuna nga nakahimo nga dako nga missionary si Daniel. Ang pagka-missionary ato na sabtan nga gikan sa kalugar, dito sa kadapit nga unya imihimo kag pag-expose sa kamatuoran nga sa mga tao nga wala ba na kay balo. Unsa may nakahimo ni Daniel nga nahimo siyang dako nga missionary. Ingon din hinga usa ni mo tayong giingon nga iya gong gilikayan sa pag-display sa iyang karakter nga dili gyud siya makahimo og sayop ngadto sa mga foreign kings. No, Imagine ana. So dako kay ng missionary. Unya ang iyang conviction nga bisan sa pagkaon sa hari, di niya tugutan nga ang iyang kagalingon mahugawan. Unya kanapag yung giingon din hinga, not to compromise and conform. Unya kanapag yung iyang abilidad nga bisan pag-ahari, ingon din ang iyang competence. Sa ato pa, his character, his conviction, his competence, nga bisan pagani ang mahari may offer niya sa pagbayad alang sa paghubad sa ilang madamgo. Di basta-basta na niya. Courage na niya courage. Nga sa tubangan sa leon, ang patubang sa hari, iwas siya hadlok. Doon na pag siya karisma. Sa pag-atubang sa in time sa crisis. Niya naingon din ang iyang compassion sa iyang makatawhan. Kabisan tuon ni atong mga tao nga gilaglag na pakita gihapon siya og kaluoy. Ang nakaninot pastor no kay si Nebuchadnezzar. Sukad ato nakita niya ang ipakita sa tulo ka mga higala. Nakumbinsir gid siya sukad ato nga ang Ginoo nila ni Daniel tinuod. Pero ang nakaparat ni Belshazzar, ang successor ni Nebuchadnezzar, wa gid siya motuo. Wa gid siya motuo hantod nga naangkon gid sila sa sunod nga ginharian. Gisulong sila o gipatay sila. Matod pa diri pastor, Belshazzar had opportunity to learn truth and to be humbled by it. As we know, he did not make use of those opportunities. Wala sila ni grab sa opportunity nga mukat-on sa Ginoo nga gipresenta ni Daniel. Mas nindot si compared ni Nebuchadnezzar kasi Nebuchadnezzar nakat-on man siya sa Ginoo ni Daniel. So makiingon gyud ta nga epektibo gyud kayo ang pagmisyonaryo ni Daniel og sa iyang makahigalaan ngadto sa Babylonia. Kay so imong makita sab tinuod nga kini di sa Nebuchadnezzar sa Neo-Babylonian Empire. Nakita nimo gikan kato ding hari sa una maubos si Nabopolassar, no. Unya human sa ilang gipada siya dito siyang amahan, unya nahimong malampuso ng ilang pakig-away batok sa mga Ehiptohanon. Nakadungog ang history una ni nga gipadad-an siyang note. Nga hilmatyon na si Nabopolassar ngayang amahan. Siya may eldest son nga nagda sa ilang sa maong ilang pag-atake. So miagi siya sa direct nga route. Usa sa mga tuyo niya nagdali siya aron nga way maka-usurp sa panggobyerno nga mao imupuli siyang hari sa iyang amahan. So siya direct hari. Gikan di ni Nebuchadnezzar naa pa siya mga anak. Aton ilhan usani si Abel-Merodach. Kana gitawag nila si Abel-Merodach kadali ra gyud kayo nga nahimong hari. Kauban nila unya nasunod ni Abel-Merodach kadto si Nergal-Sharezer, gitawag nila nga son-in-law kay gipatay man si Abel-Merodach. Unya human ni Nergal napaluihan siya sa iyang anak nga si Labisay-Marduk. Unya si Labisay-Marduk gipatay sa iyang bayaw gitawag si Nabonidos. Ni ini di ang hariam nag-ingon din wa gud tay record nga nagpamatuod gawas sa biblical record nga naa ni si Belshazzar. Sa laktong ng pasultis pagkakaroon sa study sa daghan kayo nga mga nagtuon pinaagi sa cuneiform sa uban nga mga ilang nakaplagan sa mga archaeologists kini di ay si Nebuchadnezzar naa din siya anak kamugulangan nga mao si Belshazzar. Nga in times nga may atake siya dito sa Tima sa Western Arabia, iya gibili ng iyang eldest son ingon nga mao'y influential person diha nga may puli nila. Kaya so una, anda de sila gitawag nila co-regent
sa ato pa kaubang hari. Nga nining panahon ni Daniel, kini mao si Belsasar ang nanaksapan. Apan si Belsasar tuon nakadungog na si istorya mahitungod ni Daniel apan wa gyud gi-exact. Kaya naman to'y balaod, di ba? Naman to'y balaod si Nabucodonosor nga ipahibalo sa tibok nasod. Oh, nga simbahon ang Dios ni Daniel nga nagbuhat sa langit ug yuta. Kini wa nini lagi adapt. Oh, sa ato gi-reject gihapon. O si Daniel wa na kay nailhan sa mapipila ka mga tao tungod kay nangamatay naman to. Apa si Daniel in panahon naguwang naman. Gibanabana ang panahon Belsasar nga si Daniel nagpangidaro nagdubinta o 90 kapin. Sa ato pa idara na gyud siya. Pero evil pa siya. Unya wala na siya sa ato pa ng panahon tingali murag mi resign na siya sa public office. No. Apan imo makita nga niining higayuna ang Ginoo nagamit gihapon ni Daniel. Nagkikan ni mga panahon na si Daniel gihapon may ilang gi-employ sa pag-interpret sa damgo. No, good. Naibalo na to pastor no nga gikan ni Nebuchadnezzar, ngagto ni Belshazzar. Kabalutangan na pukan ang Babylon sa Medo-Persia. Karon na under na pod ang si Daniel sa Medo-Persia. Karon ang hari sa Medo-Persia atong panahon si Darius. Nya karon tungod sa ka-bright ni Kuan, tungod sa kamaayo ni Daniel, nahimo siyang usas mga taas kay nga mga posisyon sa gobyerno. Unya, Prime Minister. Prime Minister. And then nay nasuya niya. So gihimuan siya og storya, gihimuan siya og plot, ilang gitrick ang hari nakit-an man nila pastor si Daniel dito nagampo sa bintana kay mo man ni pamatasan gid ni Daniel nga kanunay magampo dito sa bintana. Karon nakit-an sa mga ubang mga opisyalis. So ilang gitrick ang hari nga hari. Musugot day ka nga adunay musimba pa. Ikaw ang halangdon sa tanan. Na sila'y simbahon, na sila'y ampuan palain. Dapat ikay ampo nila kay gamhanan ka. Matod pa siya ngayon, pastor nga ang mga hari desa naghimo giisip nga gods nga Ginoo. So naghimo sa taon og decree ang hari not knowing nga katud ay nga plot para dito kang Daniel. Pero sa gihapon bisan kinsa pang haria gamhanan ka man nga hari wala gyapoy makapugong sa paggamit sa Ginoo nimo ingon ka nga misyonaryo. Gitambog si Daniel dito sa mga leon. Pero kabalo ta sa storya nga nagpadala og anghel ang Ginoo aron sa pagtak-om dito sa mga baba sa leon. Si ang hari nabalaka sa ni Daniel. Patay na gyud katong si Daniel karon gikunis-kunis na gyud to sa leon. Nibisita si Daniel sa sayo si ang hari ni Daniel sayo buntag pero sa gihapon pagsinggit niya Daniel og sa topang pinunan okay lang ba ka diha? Senior hari okay lang ko gipadala ang manulunda sa Ginoo diri ka nako naguban ka nako. So mismo atong panahon na nasad nakaminsahe na pod sa milagro si Daniel ngadto sa hari. Una niya na minsayan. Second world power. Una na minsayan niya si Nebuchadnezzar. Gimansahian to niya si Belshazzar pero wala ni kat-on sa kamotuoran kabahin siyang Ginoo. Karon si Darius dako kay sag nakat-onan ni Daniel. Og nindot kay sa pastor diri sa Daniel na mo Biblia mga televiewers nindot kayo Daniel 6 verse 25. Then King Darius wrote to all people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I make a decree that in every dominion of my kingdom man must tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever. His kingdom is the one which shall not be destroyed, and his dominion shall endure to the end. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth. Who has delivered Daniel from the power of the lions? Mismo si Darius, King Darius. Personal proclamation. Personal proclamation. Nga,
irespetuhan ninyo, kahadlukin ninyo ang Ginoo ni Daniel. Daniel. Converted si Darius. Nag-convert si Sa Darius. ito pa, ang unang na-converted ni Daniel, ang unang hari, si Nebuchadnezzar. Ni Nebuchadnezzar. Ang ikaduha, mga hari pa gyud, pastor. Gigamit sa Ginoo. Human si King Darius. Og di-declare pa gyud si King Darius nga mahadlok mo, kahadlukin ninyo ang Ginoo ni Daniel kay mo ni nagluwas niya gikan sa mga leon. Og kining Ginoo ni Daniel makahimo sa pagluwas og mga tao. Doon ay pangutana din ngano man si Darius mitawag mga giluwas baka ikaw nga servant sa imong Dios. Kanang gitawag nga ano si Darius nakasulti mga gitawag nga servant, ha? Ingon nasulugoon sa imong Dios nga buhi. So sa kay pasabot na naa history day si Darius, nakahibaw na sa history sa kinabuhi ni Daniel sa mga milagro nga gihimo sa unang mga hari. Tingali doon natin nakarelate ni Darius ni tungod ani. Kay sa pag-abot ni Darius, diha naman siya sa mga posisyon. Oh, nakita naman. So, imo makita nga doon na nagud idea si Darius mahitungod ani. Usa sa ako na ihatag din sa atong mga televiewers, Brother Jed, nga usa di esa nakapahimo dagkong missionary ni ining atong mga exiles mao nga tungod kay doon na sila kanunayong pag-ampo. Kanang pag-ampo din Daniel appeal ni ining countries kanang dito prayer of thanks. Doon na gitawag nila nga petition. Oh, ask for help. Nya doon na say confession. Kung imo basahon katong mga nagsunod-sunod na itong mga teksto, naghisgot din nga kining sa Daniel 1, 8, 13, 5 and 12, unya kining sa 9, 3 to 19, niya din higihatag ang iyang mga pag-ampo. Nga katong pleading for the land, giampo niya ang ilang nasod niya, key to the dreams of the kings, kung sa pag-interpret. Imo makita nga, si Daniel, nagtuo nga kaduha, katulo ra gud mag-ampo. Si Daniel, makadaghan siya mag-ampo. Apan katong gitawag niya mag-ampo siya publicly with open windows. Kana siya nga pag-ampo niya katulo himuon. Sama sa ato tungod kay didto di ay sa iyang nasod, naa di sila programa nga didto sa ilang templo mag-ampo sila katulo moadto sa templo. Gawa sa balay. Mao to nga katong pultahan nga ablihon ni Daniel, paingon gud to dito sa north kay ang direction ato paingon man sa Jerusalem. Aron nga bisag taliwala nga wa na sila templo, wa na priest, wa na ubang services, apan si Daniel iya kini gi-preserve kini nga maong practice. Ang ako ba nakanindot ganihan naghisgot man ta nga asa ta makadto sa subang nasod atong mabatan-on ikawa sa panimalay sa atong lugar malimot na di ma-preserve, no? Dili ma-preserve. So ato mao ni nga kinabuhi gyud na nato usas kinaiyas pag kami ng puon. Gikinahanglan sa Ginoo. Niya ta karon sa atong pagtuon mahitungod aning Sunday o Monday o doon naman pipila ka mga oras. Nag-iyon din what does the king say about shows he learn something about the true God. Mo tumiingon siya nga atong simbahan nga ikaw mo'y ang imong Dios mo'y Dios sa mga Dios. Ginoo sa mga hari nga nagapadayag sa mga butang nga tinago nga imong gipadayag. Sa ato pa ang hari si Nebuchadnezzar, imo makita nga mi-acknowledge yun. Sama sa pag-acknowledge ni Darius. So karon, unsa may imo kahisgot nito ni Daniel in Persia. Ingon din si Daniel, alright, nini ato po Daniel saya is 20. Unsa may giingon ni Daniel, giingon servant of the living God. Mahitungod din ni Darius. Alright. Unsa may imo kadugang mahitungod aning bahin sa atong pagtuon. Muto akong nasulti kanya pastor nga sa pipila na ka mga hari nga nilabay ni Daniel. Believe kay ko ni Daniel kay wa gyud siya may hunong, wa siya ma-discourage og wala siya nibati og ka hatred og pagdumot aning mga haria. Imagine na nimo pastor no nga o kita nahimutang captive sa usa ka nasod na didto na ta nagpuy pila ka tuig. Siyempre mingawon gyud ta pastor sa atong homeland. Siyempre siguro mo bati tag hatred aning nag-captive na to. Pero si Daniel wala. Hantod nga na amigo gyud niya si Nebuchadnezzar. Oh. Siguro
na isang part ni Belshazzar nga na amigo niya pero wa gyud ni patuo si Belshazzar. Wala siya motuo sa Ginoo ni Daniel og nahagtod ni naabot sa Persia katong sa pagdumala na sa Persia nga nabuntog na sa Persia ang Babylonia. Na amigo gyapon na si Darius. Atong natuki o atong nakatunan pastor nga epektibo kayo ang pagampo o pagmisyonaryo ni Daniel ngadto gyud mismo direkta sa mga hari. Wa gyud siya natalaw. Wa gyud siya niingon nga nag-iya-iya lang sa iyahag misyonaryo. Kada adlaw matud pa niyo pastor, siya nagminampuon. Nagpatabang siguro ang mga panahon na si Daniel sa Ginoo. Mon tay nakagilngig sa kinabuhi ni Daniel, naghatag yun niyang power. Mo nagingon na prayer is power. Mo na kita nimo nga dihas kinabuhi ni Daniel naagid kanuna ang iyang pulong o ang iyang gahom o unya ang Ginoo andam sa paghimog mga milagro. Dinhi sa atong pagtuon, Brother Jed, sa Daniel 7:13 and 14, what is being described in this text? And how does it relate to the idea of Christians taking the gospel to the world? Kay kining Daniel, naghisgot man sa God's eternal kingdom. Ang kining tanang mga propesiya ni Daniel to, naghisgot may tungod siyang second coming. Kunya, na second coming, partly ani, third coming. Kay kanto na pag-establish na siyang kingdom. Nga katong bato nga mitubo, no? Naghisgot naman tumhitong sa yuta na nato ang gingharian, nga dinhi ibutang si Ginoo ang iyang center of the universe, center of His kingdom. Sa ato pa, ang Daniel naghisgot kini may tungod sa second coming sa diha nga giguba ang kalibutan nato o gibungkag sa diha pagtuko na ni naghisgot ni siya may tungod sa third kingdom. Sa lakton nga pagkasulti nga sa atong mga Kristiyanon ang hisgutan ni Daniel, naghisgot siya may tungod sa everlasting kingdom. O ang atong giwali karon as a Seventh-day Adventist, ilabi na karon as a Christians, unya Seventh-day Adventist pagyud, unsay atong mensahe? Nagmensahe gihapon ta niining everlasting kingdom. Nga ang everlasting kingdom tinuod gyud nga mahitabo. Nga mituo magali si Nabucodonosor nga perti na kadugay ato. Mituo magani si Darius, kita pa ba karon sa atong kapanahonan? No. Unsa kalig-on atong pagtuo may tungod ang mensahe may tungod sa everlasting kingdom. Ang nakanindot sa mensahe ni Daniel, wala gid siya nag-sugar coating, pastor. No? Wala siya naingon nga, uy, kini imong ginharian Darius, muni mulungtad hangtod sa hangtod. Or Nebuchadnezzar, lig-on kay kag ginharian. Muni siya mulungtad yun hangtod sa hangtod. Dili. Kundi giinterpretar ni Daniel ang katong damgo nga nadamguhan ni Nebuchadnezzar. Unya pastor, wala siya unsay unsa pag-interpret sa Ginoo ngadto ni Daniel. The same is true pag-interpret ngadto niya sa mga hari. Garbo kay si Nebuchadnezzar nga siya mo'y pinakaulo sanan. Pero giingnan siya nga Nebuchadnezzar, ang mupuli nimo ang Medo Persia. Adto po sang Darius, ang mupuli nimo si Alexander mo ang Grisya. Wala siya nag-coating. Unya sa katapusan, iyag yung gisulti dito nga ang ginharian nga hangtod sa hangtod mo ang Dios, ang ginharian sa Dios nga mo akong gialagaran. So si Daniel naghatag og pattern mahitungod sa kini ang kingdoms, no? Nga ang kingdom mo sulbong. Unya day mudawon. Lahi na sab mo sulbong, mudawon. So mo na gud siyang pattern. O nakita niya. Apan sa katapusan diini, mo na kagwapo kay iyang gi-establish nga doon na kingdom nga establish nga wa na gyud pagtapos. Wala siya mayon pastor ba nga ikuman nimo Darius, wa na laing ginharian, ikaw may katapusan nga pinakadako sa tanan. Di siya ka mo platter, ha? Oh, dili isa ka ba mo nakanit pastor ni Daniel pastor, magmisyonaryo siya nga way sagol nga pagpamakak. Kana usay ako mag-uol ko sa kining magmisyonaryo pastor nga sagulan bitaw gamay personal nga interest. Nakasuway ko ani pastor, na careful ta sa atong pagmisyonaryo kay usay sa ato ang personal interest nakahatag ng tag discouragement sa atong gimisyonaryohan, no? Natoy ka sa pastor nga nabisitahan ko.
kuan siya kanang muni ang kuan ang mga literature something. Wala pa gani siya katiwa sa yang storya. Gasigi na siya suwat sa kuan kanang resibo. Ning ko nga para sa unsa din na Brad. Ano ba? Siya kuan ni kini Brad mo ni siya nindot kini siya. So murag ako nga wasad ko na prepared sa pastor. Murag lang sa gyud napugos sad ko nga sige Brad, suwat na din na kay imo na nang nasuwat, no? So murag encourage po nako sa mga magmisyonaryo pastor. Kanang wala untay personal nga interest, wala sugar coating, kundi unsa ra gitudlo sa Ginoo nato, mura gi atong ipahat ngadto sa mga kaigsuonan nga wala pa nakaila og katong pure message ra. Ang pure message nga pastor, prihan ni Daniel. Daniel wa gyud ang akong Ginoo mo'y eternal sa tanan. Kini inyong ginharian dagko ni, pero pulihan ra ni sa ginharian sa akong Ginoo nga dili na gyud mapukan sa tanan. Sa ato pa ang mga prediction ang tagna iya ra gi-confirm. I-confirm niya. At the same time sa laing bahin naka-comfort sabto sa mga tao nga wala katong mga exiles, no? At the same time iya gi-comfort o iya gi-predict niya himuan gyud niya nga sure words yun ang prophecy. Mo gyud pastor. Sure words ang prophecy. Walay personal nga kuan ba nga Senyor Hari, ikaw may pinakalikon para lang mahimo siyang right hand sa hari. Walay na si Daniel. Ang nagpaka-right, ang napa-right hand ni, or ang napahimo ni Daniel nga taas nga gobernador or taas nga posisyon sa gobyerno, mao ay ang pagkamatinud-anon sa pulong sa Ginoo, sa kamatuoran. So, imo makita ba nga, kining mga hari, too much confident kay sila kugalingon. Bisa pag nabukan ni sir. Tungod kay ako gitan-aw nga perti mo day kadako ning gingharian dem na ni sir. Mato pa din gibanabana nga dunay mga bisa pag siya kural kaabot siya og mo 490 square meters. Kaysa una gikural man to. Oo. Ya naa pag din ang suba sa Euphrates. Nga gikan niini do na pag ang pultahan mo ilang isahon ikagabi unya ibutang nila dito maadlaw aron ilang labangan. Unya, matod pa din ang iyang thickness ani, ang iyang height, may abot og 104 meters. Kataas din ang korala. 104 meters? 104 meters. Unsa ni kataas ang 104 meters, makita nimo. Unya, ang iyang thickness ani, imagine, 26 meters ang kabaga. Unya, sulid nga mga bato. 104 meters, pastor, sa usa ka floor, sa building, 3 meters man na. So, pwede na to ang 100 atong divided by 3 meters in ana ka story, pila ka story nga building ang iyang koral, ang iyang perimeter. Ug dito sa taas tuwa pag dito matag panahon ani dili ra lang yun ay mga gwardiya. Makita nimo. Link-on gyud siya pastor. Link-on yun. Unya sa daplin ani tubig. So maglisod gyud atake. So unya at the same time ang iyang kabaga 26 meters. Pastilana, no? Perti. Solid pagod nga bato. So confident yun nga wa gyud makapil din nimo. Oo. Unya at the same time ang agianan lisod pagod kay pero ni adto higayon ni Belsasar imo makita kung ngin kay Ginoo. Kay ni aning panahon na di kadto di gitawag nila nga murag damyo. Damyo sigaro wa siguro napasaka. At the same time ang mga sundalo sa Persia ilang gipahubsan ang sapa. Siya. Sa ato pa, ilang gibanabana nga ikahupas ani mga launa, unya mo atake sila, o pagsuod nila sa syudad, natumo nga syudad, wala sirhan. Kaya nga hubog. Muna siya. So, say ang Ginoo day paagi, usahay ko na Ginoo na mo'y munihok, wag yun tayo mahim. Mogid, pastor. O gisulti na sa Ginoo nga, mauna siya, mapulihan ka sa Medo Persia, bisang unsaon pa niyong palig-on sa imuhang baluarte, pulihan, matuman gid ang pulong sa Ginoo. Og mo nay gisulti ni Daniel. Wala siya nag sugarcoat nga ikaw mo'y pinakalig-on. Kay mahug man gud siya pastor og iyang gi-sugarcoat ni Daniel ang iyang mensahe. Mahug siya nga bakakon. Ingon ka ako'y pinakalig-on. Di man lagi napulihan man lagi kog Medo Persia. So nahulog nga mahimong bakakon pud ang Ginoo. So ato ning timan-an sa mga magmisyonaryo
atong hunaon nga kita representante ta. We are a representative of God. Unsa atong gisulti, unsa atong pagkinabuhi, usa ka na ka representation sa batasan, sa kamutuoran sa Ginoo. Nya, pastor, atong natuki nga dinhi sa Thursday, dili lang di ay si Daniel ang na-exile. Dagan pa di ay. Daniel susama ni Joseph, susama ni Moses, susama ni Nehemiah, susama ni Esther. Puros ni sila mga exile. Og makabisaya kag exile, pastor, unsa man imong mabisaya aning exile? Kanang urag gipahawa ka sa imong gipalayo ka, gipahawa ka sa imong homeland, no? Sa imong yutang na tawhan. Pinugos. In a way nga pinugos, no? Munay exile, gipugos kag papahawa. So kining mga tawhan na si Daniel, si Esther, si Nehemiah, si Joseph, si Moses, wala sila muhunong sa minsahe may tungod silang Ginoo. Hopefully mga kaigsuunan nga bisan tag mga maabot ta sa laing lugar, dadon yun nato, no? I-preserve yun nato ang mensahe sa Ginoo. Dili kay unsay mensahe nato diri sa tua ining abot sa laing nasod, lahi na nga mensahe, no? Nga ang adlaw ipapuhulay atong simbahon, ikabot dito, lahi na nga adlaw ipapahulay or wala na ipapahulay. So unsi ato nakatunan nga mensahe dinhi sa Ginoo sa atong lugar, ining abot na to sa laing nga lugar, i-preserve na atong i-preserve, pastor, sama aning gibuhat ani mga tawhana sa Biblia. Sa ato paingon nga kitang mga anak ni Abraham, nga kung si Abraham asa mo adto, una gyud niya himo nang iyang altar. Ingon nga kitang mga anak, mausay atong solemn nga obligasyon nga bisan asa ta dapita, ang Ginoo di ay asa ta dapita, do na gyud ang purpose nato. Ang gusto nato nga dili ang atong purpose may matuman. Sa mga tungod din mga prinsipyo ni ini mga missionaries na nila let God be God. Kay kung adto ta dito para sa atong kugaling pleasure, pinaagi para gud sa atong interest, sayop ta sa pagsabot na ini. We are in a wrong way. Sa ato pa kung asa tayo na dapita ibutang, do na di plano ang Ginoo nga pabuhat nimo diha. So katapusan no sa imong kahatag nga pahinumdom sa atong mga televiewers, Brother Jed. Mga televiewers, sa atong mga batanon, o sa atong mga tigpaminaw, o nagsubaybay ani ato ang lesson preview. Ako lang gi-encourage ninyo nga, ayaw mo ka-discourage og asa man gani mo maabot. No? Usahay, ma-culture shock ta. Wala ta kabalo unsa tong buhaton aning particular nga culture. But atong hunaon, walay particular nga culture nga gi-imply nga gipasabot sa Biblia. Unsa ang kamotoran nga gihatag sa Biblia, moy atong dadon dito. Unya dili limit ang kanang ay naamang ko sa laing nasod mo nang dili ko kaminsahe. No. Bisan asa ta nga part sa kalibutan, dapat atong minsahian ang katong mga tawhan without judgment. Usahay gud pastor, mo minsahi ta with judgment. Ikaw dautan ka, malaglag ka. Dili, pastor. Kundi atong minsahian ni mga tawhana nga puno sa gugma, bisan asa ta. Dili limit pud ang unsa imong nahuman. Malabandira ka, ma-engineer, ma-scientist, ma-doktor, ma-driver, ma-kargador, naa kay mission nga gihatag sa Ginoo nimo. Ug mao na ang pagminsahi ngadto sa katawhan bisan asang dapita, pastor. Daghang salamat kayo, Brother Jed. O alang sa atong makigsuonan, ako ipahinumdom nga in times of crisis, God has 1,000 ways to solve, to assist our problem. Maura gyud na. Sama gipakita naman ta mahitungod sa kaagi nila ni Daniel, nila ni Esther, ni Joseph nga kining mga crisis dili basta-basta. Apan sa pinapanahon nga naa ka crisis mo ay pinakaduol ang Ginoo mosulbad nimo. Kumusta ka ha? Doon na ba tayo mga suliran na sama niini? Sa atong eskwelahan, nabagahatay mga klase nga matumong sa adlawng Sabado, o unsa ba kaha nga doon na ba kahatay mga bag-o patag-graduate, o doon ay gwapo kang pribileho nga mo kompromiso mahitungod sa atong pagtrabaho sa adlawng Sabado, o doon na ba hinuon uban nga mga higala nato nga asa tandapita nga ma-influensya ta nila ang ato mo nga kung asa ta ang mga higala nga ato hibalgan
sila may mo impluwensya nato. Unya, kung sa mga trabahoan nga lisod in terms sa sabat problem, hinumduman nato nga kung kana itugot sa Ginoo, hatagan kag way nga hatagan kanila og paagi nga ma-exempted ka. Maayo pa. Apan kung ikaw mihimo sa imong lakang dili ka exempted, hinumdumi nga Ginoo do na giandam nimo nga mas maayo pa na ani ang trabaho nga didto kay butang sa Ginoo. Praise the Lord. Atong mauna nga, don't belittling God's capacity to do. The only thing is to place everything into the hands of God because He is what? Responsible to accomplish our plans. Hinaot pa ta nga sa tanan nato nga mga tigpaminaw o mga televiewers, ang Ginoo magapalangin ninyo, hilabi sa atong magkigalaan ng mga batanon, sa pagsunod o pag-assimilate sa kinabuhi nining tulo ka mga young Hebrews. Ang Ginoo magpalangin. Magampo ta, Ginoo, gipasidunggan ikaw namo sa imong kaayo, sa pakig-uba namo, sa paghatag namo sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Daniel sa iyang mga kauban, sa pagbarog taliwas crisis, og mao kini opportunity nimo nga mapadayag ang imong pagka-Dios taliwas sa mga tao o makapaatra kanila sa pagsunod sa imong kabalauran. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.